without saying anything or open her eyes. She didn't open her eyes. Tapos sabi ko, sige, matutulog ka pa pala, diyan ka na lang para baka komportable yan. And then kumuha ko ng kumot, kinumutan ko siya. Tapos bumalik ako sa pagtulog. Then mga bandang 12 or 12 na, nagising ako, pumunta ako sa CR, tapos tinatry ko siyang gising, tara na, uwi na tayo, may work pa ako, tara na. Tapos napapansin ko, parang hindi na siya humihinga. Tapos hinahanap ko yung pulse niya, negative, breathing, negative. Doon ako nagpanic kasi parang nagbo-blue na yung lips niya and the nails. So doon ako nagpanic at ginising ko na sa lahat. Tapos nung nagising sila lahat, tinulungan nila ako, ilapag si Christine doon sa labas ng bathtub. Tapos sinipr ni Gigo, sinipr ni Clark. Salitan din po kami, nag-CPR din po ako, tapos salitan kami, tumawag sila, iba tumawag ng hotel staff para mag-assist sa amin, and tumawag din ng ambulance. Unfortunately, walang ambulance na dumating. So we've decided na ibaba na lang si Tin, baka hanap ng car or anything na pwede magdala sa kanya sa hospital. Tapos yun, sumunod kami sa baba, nandun si Christine sa labas ng hotel, sa bandang gilid, malapit sa daanan ng mga kotse. Doon siya naka-wheelchair, tapos naka-cover siya ng bathrobe. Tapos, since walang gustong magsakay, sabi ng hotel staff, dinala namin sa ground, sa basement, malapit sa office nila, I don't know kung clinic. Doon siya doon namin siya nilapag muna, tapos nilipas sa stretcher, and then yung isang hotel staff na may alam sa CPR siya. Habang nagpe-pray ako, tin, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, ganun yung sinasabi ko sa kanya habang hawak ko yung kamay na in Jesus name, gumising ka, tin. Tapos dumating din sila, nandun, tulala na ako, wala pa rin sasakyan na dumarating para, so medyo natagalan yung pagpunta namin sa hospital. So ngayon, pagpunta namin sa hospital, nagkaroon na ng sasakyan, dinala namin sa hospital, sa Makati Medical, dun siya kinuha ng mga doktor, nilagyan ng tube o kung ano. Basta hindi ko na namin nangyari kasi bawal na ako pumasok sa emergency room. Tapos after mga 10 minutes, tinawag ako ng doctor that sabi niya, yung sitin daw, malabo na i-survive kasi i-revive kasi masyado nung matagal na wala siyang air na sa katawan niya. So, i-declare daw nila na dead on arrival na yung si Claire, si Christine, sorry. Mga mag 1:30 or 2. Paano ba sabihin na ikaw yung unang nakakita sa kanya sa bata? Nang walang malay. Nang walang malay. Ako po. Paano napunta si Christine sa bathtub? Yun po hindi ko alam kasi tulog na po ako siguro nung pumunta siya sa bathtub. Sino po ang huli niyang makakasama sa inyong pagkakaalam? Okay. Mga bandang 7:30 or 8 a.m. yan siya. Kasi simula nung gabing yun, bumalik siya sa kwarto ng 6:30. Doon na siya nagsimulang sumuka ng sumuka. And then, ina-assist namin siya, inaalayanan namin siya, nakaluhod siya sa bowl, sumusuka. And then, after nun, lilinisan namin siya, sinasabihan namin siya na, Tin, tulungan mo ang sarili mo. And then, binibigyan namin siya ng privacy. And binigyan din namin siya ng bathrobe. And then yan, after no, nung nalagyan na namin siya ng bathrobe, hiniga na namin siya sa bed. O, dito na tayo, magpahinga na tayo. Kasi maaga na yun eh. And then, si Tin kasi, pag may nararamdaman siya, sinasabi niya sa amin. Sasabihin niya, naiihi ako, nasusuka ako, ganyan. So, nasusuka ako. Tumayo siya, pumunta siya ng banyo. Then ako, sinundan ko siya. Kasi gusto ko siya i-assist. I'm a nurse. So parang as a friend, gusto ko siya i-assist. Pagdating ko doon, it's about mga 8 a.m., 8:15, mga ganyang oras. Nasa bathtub siya and she's waiting na masuka. Na nakaganyan siya sa bathtub and then nasusuka siya. And alam niyang susuka siya. And then sabi ko, kailangan mo tubig, inom, ganyan. So ina-assist ko siya ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya, bumalik ka na sa room, bumalik ka na sa bed after niyan. And then siya mismo nag-i-insist na doon na siya magpapahinga kasi ayaw niyang
ayaw niya masuka sa bed, ayaw niya maihi sa bed, ganyan. Siya na mismo na, and then sinabi ko sa kanila, guys, si Tina sa bathtub, ayaw na bumalik. And then, binalikan ko ulit siya, sabi niya, hindi na, dito na ako magpapahinga, dito na ako magpapahinga. Saying, parang yung lasing siya na nahihirapan na, dito na ako magpapahinga, ganyan. So, okay, hindi ko na siya pinilit pa na, yun. Ikaw ang huling kasama sa inuman. Ano ba, bakit nagkaganon ng asal Hi- nito? Hindi Ano po ang ako. reaction ni bakit gano'n? Hindi po ako ang huling kasama sa inuman. Kami po sa room. Magkakasama. Bali ganito po, mga about 5 a.m., 5:30, nawala po kasi si Tin. Nasa kabilang room pala siya. And then, nung nag-CR kasi ako sa kabilang room dahil may suka dun sa CR namin. And then sabi sa akin nung sa kabilang room, quote and quote, who yung friend nyo nagsuka. So nagsuka pala siya sa kabilang room sa 2207. And then, bumalik ulit ako sa room, sinabihan ko yung mga kaibigan ko na, guys, si Tin sumuka sa kabila. And then, yun na po na pinuntahan siya nila Val para sunduin pabalik ng room. And that was like magsi-6 na. And then, yun, doon na po siya nag-start magsuka. Yung nasa 2207 bar, sino-sino ito? Hindi ko po kilala. Wala kayong kakilala at all. Ako po, wala po akong kakilala. Sige, go ahead. Kasi di ba lahat kayo mga malalapit kaibigan, ano? Can you kindly describe to us, ano yung common party attitude? Talaga ba siyang all out pagdating pagkasama kayo and most probably tiwala siya sa inyo? Dahil you wouldn't get drunk that hard if you're not with someone you can trust, di ba? Yes po. So kayo, para lang malinaw, ano po yung attitude niya? And was this the first party that you had with her this year or dati nyo na siya nakasama? Yes, Last year, 2020, madalas kami gumimik. Madalas, kasi sa mga friends namin, nagbe-birthday, gumigimik. Tapos, ngayong pandemic, parang wala masyadong flight, maluwag. So, parang, sige, inom, gito, ganyan. So, ang pagkakakilala ko sa attitude talaga team, since matagal kami magkakilala, naging close friend kami. Ano talaga si Tin, pag nalasing, may time na nang-aaway, nawawala sa sarili niya, kung saang lugar siya magiging komportable sa pagtulog niya, doon siya matutulog. Tapos minsan sobrang kulit niya, tapos may time pa na lahat kami pinaghahalikan niya. Ano lang siya, sobrang enjoy lang siya siguro pag nalalasing siya. Ine-enjoy niya lang yung company namin. Kasi alam niya sa sarili niya na walang gagalaw sa kanya, walang mananakit sa kanya. Kasi eto, mga tropa ko to, mahal ako nito, safe ako dito. Yan yung pagkakaalam ko. Okay. Tanongin ko ulit ha, sino ulit ang makakasagot? Bakit tumawid si Tin? Mula sa room 2209 papunta sa 2207. Marami pong instances na tumawid si Tin from 2209 to 2207. First instance is kaming lahat ay pumunta sa 2207 kasi before the New Year Eve started, nag-gate crash kami sa kabilang room kasi may kasama kami na may friend sa kabilang room. So, pinakilala niya kami. But then, for some reason, it didn't take that long. Nagstay kami sa kabilang room. And after that, bumalik kami sa room namin, which is 2209. So, the other instances that Tin went to room 2207 is because nagiging makulit na siya and she's drunk. And as you can see on the video, meron pang instance doon na I'm not sure kasi doon sa video na na-upload, hindi siya buong video. Doon sa video na na-upload, I just want to clarify everything na kasama ako sa video. Doon po sa video, nang-away po si Tin sa room 2207 and that time, I'm the one who picked her up. So, sa ibang instances po, room...
Yeah, sa part ko naman po, nung nagising ako to check my schedule, work schedule, mga bandang 2:30, si Tin lumapit sa akin, then she grabbed my hand, and sabi niya sa akin, sis, punta tayo sa kabila, check natin kung merong straight guy doon. Gumanon siya sa akin. And then ako naman, sinamahan ko siya. Tapos, siguro mga 5 minutes, 6 minutes, bumalik din kami agad sa room. Tapos yun, bumalik na naman ako sa pagtulog ko. Okay. Maaari na malaman, sino yung kaibigan ninyo mula doon sa 2209 na common friend ninyo? Si Edward Madrid po. Ilan ang tao doon sa 2209? Hindi namin, 2207? hindi namin exactly nabilang kung ilang tao doon. Siguro estimate lang mga siguro 8. Ganun. Ba't kayo lahat nasa 2 o 7. 7 kayo lahat? Yes, kasi si Edward po, ginather niya kami. Sabi niya sa amin, guys, may papakilala akong mga friends ko din sa kabilang kwarto. Just say hi, say Happy New Year. So kami, pumunta naman. Sige, friendly, ganun, friend-friend tayo. Pumunta kami doon, pumasok kami, then, eto, si ganito, ganyan, friends ko, friend namin. Tapos mabilis na laro, hepe hooray, then, umalis din kami agad po. Bumalik din kami agad sa ano. With all due respect ha, yung mga nasa 2207, tama na? Yes po. Oh, ano ito? Mga, sorry ha, hindi ko alam ang term. Ganon o mga, Lahat po bakla. lahat? Okay. Yes po. Anong aktibidades doon sa kwarto na yun? Nung pumasok kayo? Sino man ako? May Facebook Live, may nagti-TikTok, may ring light, ganun yung activities doon. Tapos, habang naka-Facebook Live, naglaro kami Hep Hep Hooray, mga parlor games. Tapos, actually, may prize pa nga yung Hep Hep Hooray na yun, kasali kami lahat. That was before New Year's Eve. Nag-Hep Hep Hooray kami. Siya pa yung nanalo. Sobrang, grabe kasi siya, sobrang active siya. Sumemplang siya, pero she won 500 pesos. And then, afterwards, sabi ko sa kanya, punta na tayo dun sa kabila, mag-New Year na. Napansin nga namin yung mga tao dun sa 2207, wala namang gwapo, tapos mga parang mga may age na, bakla pero may mga edad na. So, sabi ko, doon na tayo sa kabila, wala namang pogi dito eh. So, pumunta na kami dun, pabalik sa room namin to welcome the New Year. That's, yeah. Ilan kayo doon sa 2209? Sa totoo online, initially, ilan ba tayo? 10 or 11? Kasama si Christine? 11. 11 including Christine. Sa 2209, yes. Okay. Meron ba nagpakilala o may nakilala ba kayong basketball player doon sa 2207? Wala. Meron bang parang basketball player doon o meron Pa namin yung... Sorry sa term. Pero, yeah, there's... I did Alam not ko wala nang street. see any straight guys there. Bago tamaan si Tin at tuluyang mag-blackout, sino ang kainuman niya? Hindi ko po alam kasi nung blackout po siya, sinabihan lang po ako ni Clark na may nagsabi daw sa kanya sa kabilang room, di ko kilala kasi oy, yung friend nyo lasing na, tulungan nyo. So ako, kasi sila mapapayat ganun, ako malaki yung katawan ko, kinuha ko siya doon. Tapos sabi ko, Tin, halika, lasing ka na. Sabi, buhatin mo ako. So, binuhat ko siya. At siyang gano'n. Tapos clearly, makikita niyo rin sa CCTV na yung pagbuhat ko sa kanyang gano'n, meron pa siyang mali kasi since occupied yung both hands ko, siya yung nagagano ng door. Siya yung nag-open ng door for me. Nagbubukas ng door para makapasok kami doon sa... May ginulog na sampling doon sa kanyang ininom. Gano'n ito kakasama? Yes po. Nung gabing yun, tumabi siya sa akin. Then sabi niya, sis, parang I feel something, parang naiiba yung pakiramdam ko. I think parang naglagay sa drink niya, sabi niya sa akin. Then sabi ko, who? And then sabi niya, I think Mark. Gumanon siya sa akin, I think Mark. Then sabi ko lang sa kanya, GAGA, kung ano nung pinag-iisip mo, sabi ko, ewan ko sa'yo, gumagano na ako sa kanya. Then, tinadma ko na siya, bumalik naman ako sa pagtulog. Yun, hindi ko na alam yun na ano. May commercial. Nakakayabon ko lamang. Sino itong Mark na ito, please? Mark Anthony Rosales. Kasama ba ito doon sa 11 kasama niyong pinasuhan? Yes po. Anong sabi nito sa inyo? Siyempre, tatanungin niyo to, di ba? O, totoo ba? May nulog ka ron? Anong sabi ni Mark sa inyo? Wala pa po siyang statement.
meron kayong kasamahan si Ray Ingles. Kasama niyo rin siya sa room. Yes po. Meron bang balita kayo na alay? Sabi sa pero nung umaga, kanina umaga pagising ko, meron siyang missed call dun sa messenger ko. So siya tumawag. Oo, siya. Anong sinabi na? Wala naman. Pero nag-send siya kanina lang ng parang Bible verse. Yun lang. May apology sa kanila. With her party drugs nung gabi na to. Para sa akin po, ako sarili ko opinion, wala po. Kasi wala akong nakita, wala akong kahit na ano, nakita. Yung iba po. Wala. For me, wala. I believe walang party drugs. Kasi first of all, ako hindi naman ako nagkaganan. And yeah, ang usapan, yung Masabi ba natin na kayo sa inyong kakal, nasobrahan sa inom si Yes. feeling ko, yes. na hindi niya na kaya? Yes po. Kasi when I arrived there, 10, nauna na sila eh, umiinom na sila. Ako kumain pa ako. Kasi para sa'yo, humabol ka sa plate lang, kakain muna ako, malalaman yung chan ko eh. Pero siya may hawak na siyang wine glass. Tapos, ewan ko, yung iba parang medyo tipsy na. So sir, are all four of you willing to undertake a drug test kung sakasakali kung hindi ito ng mga Yes po. But of course, Po yung ininom niyo. iba-iba po eh. Merong tequila, merong vodka, merong whiskey, Jim Beam, Johnny Walker, ano ba? Meron ng tequila, Cuervo, walang beer eh. Puro hard. Yes po. Then may halong soft drinks, gano'n. Yun po. Yung bruises ni Tim, Yes po. paano niyo kaya, anong tingin niyo doon? Paano niyo nakuha? For the bruises, ang feeling ko sa legs, kasi tumawag si Gigo na medic. Nung dumating yung medic, kumuha sila ng wheelchair. Yung wheelchair na kinuha nila, walang leg assist. Yung wheel lang, tapos upuan lang. Color black pa yon. Walang makabuhat kay Tin paupo sa chair kasi as we all know, scientifically, pag ang tao patay, bumibigat yan double their weight. Pero I know, si Tin nung time na yun, warm pa siya, hindi pa siya malamig. Blackish pale yung lips niya. Tapos, ako na naman, since ako yung binuhat ko siya paupo dun sa wheelchair. Pero hindi siya maayos, parang nakaslouch siya, nakastretch yung legs niya. Tapos, sinasabi nung walang ang leg assist, sinasabi ko lang may hahawak sa paa niya. And nakikita ko kasi naiipit yung legs niya sa may, sa may sidebars ng wheelchair. Tapos sabi ko, ano ba yan, ang hirap. Tapos si Clark, being a nurse, siya yung pumunta doon, tinaas niya yung paa, habang yung medic tinutulak si Tin. Papunta sa service, doon sa, employees elevator, sa back elevator nila. Sir, sorry po, I have to ask you. Yes, I know yes. this is a bit personal, no? Pero would you have an idea if nagko-confide sa LCT regarding who she meets up with and possibly who she's used? That question will be answered, I think, by Aaron, kasi sila yung mas close. Kung sino man po yung kaya makapagsagot. Kasi may mga nagtatanong din regarding who she meets or who she possibly meets. Well, nung natulog siya sa akin nung December 30 before siya mag-check-in sa hotel, sabi niya sa akin, may nakadate siya. Tapos, ganito, ganyan, ito yung ginawa namin, ito yung pumunta kami dito, then check-in kami dito. Ayun lang naman po, kasi hindi siya nagkaka-boyfriend. Kasi sinishare na sa akin na, bakit kaya wala nagsaseryoso sa kanya, ganun-ganun. Lagi na lang date, lagi na lang, and then gumagamit din po siya kasi ng dating app. Which dating app? Bumble. Yun po, tapos doon niya namimit yung mga tao na nakaka-date niya, kaya ayun, ginagabi siya. So, in the days before the party, may mga nakakamit siyang tao. Yes po. Di ba? Actually po nun, yung 30 ng gabi, kami, ako, si Paula Lily, si Ray Ingles, yung kaibigan namin dala si PJ Zamora at saka si Nathan, we decided to have a dinner sa Firefly ng City Garden. Then, 5 lang kami that night. So,
10 p.m., we decided to go out of the hotel para magkaroon kami ng konting inuman. So, we decided to go to BGC. So, after that, nandun na kami sa BGC, mga 11 or 11:30, biglang dumating si Tin. So ako yung tinanong ko siya agad kasi I am really not aware bakit nandun si Tin. But alam niya yun, nasan kami, ganyan-ganyan. So, probably siguro nakita niya sa My Day, ni Ray English, na nandun kami. Then, she suddenly show up sa location. So, I did ask her, uy, saan ka galing? Ganyan-ganyan. Akala ko akala minute lang ako. So, from there, I conclude that December 30, talagang may minute siya sa BGC. Lilinawin lang namin ha, napakalabo ko kasi. Sino ang nag-alis ng year-end party? Kami pa lahat. Si Tino kasama sa plano? O... Yes po, siya nga po itong isa sa mga excited na mag-check-in sa hotel na yon. Oo, okay. Ilang beses, nung gabi na yun, ilang beses siya nawala doon sa kwarto ninyo para tumawid doon sa kabila? At ilang oras palagay niyo nawawala? At siya lamang, nagpas 5 beses ba? O kasi kung mag-iinuman tayo, hindi walang alisan dapat, hindi ba? More than. We cannot provide the exact or the specific times, pero mga around, estimated lang again, estimated hindi, mga more or less 5 or 6 times siya pumupunta dun sa Sino po ang kasama niya, Boss Valentine? Valentine po. O Valentine? Ano po? Sino kasama niya na tumatawid? Iba-iba. Mag-isa. Okay. Doon sa kwarto na yun, ulitin ko lamang, para malinaw, wala kayong close doon, wala kayong... Ako, personally, wala ako talagang kilala ni isa doon. Doon lang, doon pinala lang siya. Ano masasabi nyo? At ang sinisigaw pa rin ng pamilya Dasera ay may foul play. At, Wala po akong masasabi. Ang masasabi ko lang is, yung mga evidence at saka mga pinapakita nilang results is nanggagaling from them. We are just answering what they're providing. Yun lang po yung masasabi ko. Sir, regarding pag-organize po ng party, regarding sa pag-organize ng party, may kakilala ba kayo or was it like a normal transaction with the hotel? Kasi para sa quarantine facility. So may contact ba kayo sa hotel or was it a normal transaction? May kaibigan po kami nag-work sa hotel as the hotel manager. Kaya po, What some of your friends with the hotel manager? oo. So, kaya po nakuha kami ng murang rate. wala siya rito, no? Diyan po Wala siya. Okay. Then, going back po sa question sige, kanina ni Sir, Um, gusto ko lang po sabihin sa family ni Tin, alam ko po mahirap sa inyo yung nangyari. Hindi naman po, hindi ganun kadali mawalan ng anak. At alam ko hindi maganda ang nanay ang naghahatid sa anak sa huling hantungan. Pero hindi, sana po naiintindihan nyo rin po yung pag-grieving process namin na hindi po ganun kadaling mawala ng isang matalik na kaibigan. Not only a kaibigan, but our baby sister. And kung nabubuhay po si Tin, alam niya kung gano'n namin siya kamahal. At ang tanging hiling ko lang sa iyo, Tin, asan ka man ngayon, sana liwanagan mo yung isip at puso ng mama mo na wala kaming kasalanan at ang nangyari ay natural na pagkamatay at sana respetuhin natin kung ano man ang result ng auto namin si Tin. Yun lang po. Eh, kung sakali doon ho yun nakuha sa kabilang kwarto. Wala din po. Wala akong nakikita na isang matinding dahilan para gawin ng mga tao sa 2207 yung foul play na binibintang nila sa amin or binibintang nila nangyari kay Tin. Kasi lahat ng tao doon ay isa lang ang gustong mangyari, kundi magsaya. That's it. So, tama yung unawa namin, lahat kayo nagkakaisa na ito ay natural death. Yes Walang po. krimen. Yes po. Akin lang, gusto ko lang sabihin, wala na tuloy ako. Sorry. Pwede kang balikan. Yung mamaya na lang po. Valentine. Valentine. Question. Anong depensa? Ito na yung chance ninyo para marinig kayo ng public. Okay, I strongly believe na wala kaming guilt. Kasi the last moments of Tin
is with us in the room doon sa tub. So, for sure, lahat kami, inalagaan siya. 3-9 namin siyang alagaan dahil suka na siya ng suka. Suka po siya talaga ng suka. 2 hours before ako matulog, kasi natulog ako mga 9 na. So, that's mga 6 ba? Or, yeah, 6, 7. Suka na siya ng suka. And I've read, kasi since this is happening, I've read in some articles sa Google na ang aneurysm, ang mga signs na niyan pag suka ka na ng suka, masakit na ulo mo, which is what she's showing, or nakikita ko sa kanya na ilang beses siya suka na suka. I'm even giving her Pocari Sweat at saka mga Wilkins na malalaking tubig para at least ma-replenish yung fluid na nawawala sa katawan niya. I did my best, kami ni Clark. Ako nag-inom, parang nag-alaga na lang po ako ng lasing. Ayun po yung sa akin. Clark, Yun lang din na walang may kayang gumawa ng pagbababoy kay Tim. Wala sa aming magkakaibigan dahil kami talagang mahal na mahal namin siya. Nung party na yun, nung nandun ako, dumating ako doon ng 1 a.m. Yun na lang ang nangyari nung lahat, mga lasing na, natutulog. Tapos siya lang yung talagang suka ng suka, kaya talaga inalagaan namin siya, yun nga, pinapainom namin siya ng tubig, binibigyan namin siya ng privacy, sinasabihan namin siya na tulungan niya ang sarili niya, tulungan mo ang sarili mo, tapos binabalik namin siya sa bed, pero yun, parang as a nurse, yun na lang yung ginawa ko nung talaga, tinulungan ko siya. Kaya yung pinaparatang sa amin na binaboy namin siya, ni-rape, hindi namin kayang gawin sa kanya yun at hindi kami ganong klaseng tao. Pinalaki kami ng mga magulang namin. Kaya yung pinaparatang sa amin na binaboy namin siya, ni-rape, walang gano'n. Hindi namin kayang gawin sa kanya yung mahal na mahal namin siya. Yun lang po. thank you. Thank you, Clark. Balvi, tayo na. Ikaw yung nasa, pasensya na, ikaw yung nasa CCTV. Gusto mo ba mag-komento doon? Yes. First of all, yung nilabas nila kagabi na footage na nakita ako sa video na kasi yung nirelease nila, clips and video is putol. Hindi pinakita yung buong kiss. And ang nangyari kasi dyan, ang ginawa nila para to alter na parang may something na nangyari. Pero in my Facebook account, Valentine Rosales, 2.something million views na siya ngayon. I posted the whole scene, how first siya yung nag-initiate ng kiss sa akin. I was trying to open the door, nagdo-doorbell ako. Siya yung sumunggab sa akin. And ako, ang laki-laki po ng katawan ko, si Tin payat na slim na babae. Hindi ko siya pwedeng itulak agad-agad kasi onting galaw ko lang na gano'n, baka humampas siya sa pintuan, lalo pang magkaroon ng So ako, binindot ko yung doorbell pero umiilag po ako, ginilid ko po siya. Tapos rin po, makikita rin nyo po doon clearly, yung timestamp is 2:50 something AM. So clearly marami pa pong nangyari after noon. Ilang beses pa siya pabalik-balik sa room. May conscience pa siya, marami pang nangyari after nung kissing scene na yun. So, after nun, Facebook or what, ang daming without seeing the full video or the full evidence. That's why I posted it on my Facebook So page. sir, now that may ganito na po kayo sinasabi ninyo yung side ng story ninyo, what do you make of the conclusion by police or by authorities na rape with homicide daw yung nangyari? What do you make of that allegation? It's absurd. Kasi first of all, paano magiging rape with homicide? Ako, due to this incident, sobrang napilitan ako na i-come out ko na yung sarili ko na bakla na talaga ako sa buong family ko. Kasi yun naman yung totoo eh. Wala na ako magagawa. Kinurse nila. So, yeah, imposibleng may rape kasi unang-una sa lahat gay po kami. Then, wala po talagang straight na lalaki dun sa party na yun. Yes, and sabi po na ang lalaki daw pag na-influensyahan ng alcohol, nagiging pag bakla ng influensyahan ng alcohol, magiging lalaki. Hindi po ako po
pag una, lalaki po ako, yun nga po, kunwari, paminta-paminta. Pag nalasing na po ako, naging pa-sweet na, naging kimchi, mga ganyan na yung ano ko. And also, tanong ko lang, sa nagsabi ng ang alcohol pag ininom ng bakla or na-influensyahan ng alcohol ang isang lalaki, nagiging tapos akitin ko kayo, papatol kayo sa akin. Oh, yun yung gusto kong malaman. Oh, magiging ka bang, ikaw lalaki ka kuya, lalasing kita, tapos akitin kita, re-rapin mo ba ako? Diba, that's absurd eh. Yun lang po sa side ko. It's common logic lang po. Common knowledge. Hindi pa nagsasalita si Rom, yung feeling mo about what happened to, Ako sa sinasabi ko talaga po na walang rape o walang pagpatay na nangyari kasi ayon din po sa resulta ng autopsya namin. Una sa lahat, meron kaming nanay, kapatid na babae po, which is mahal namin at nirerespeto namin. Ganyan din po yung nararamdaman namin kay Tin. Nirerespeto po namin si Tin at hindi po namin kayang galawin o kahit anuman kasi isa sa amin, tanungin mo, hindi kami nalilibugan sa kanya. Pwede nyo konsultahin yung abogado nyo, ano ho? Dito sa tanong ko, ano? Sa inyong kwarto, sinasabi nyo malinis. Walang krimen. Pero nung tumatawid siya roon, ano ho masasabi nyo? Hindi ho kaya doon siya nilaglagan? O doon ho nagmula? Pwede nyo konsulta sa abogado nyo. Kasi sinasabi nyo, pati yung kabilang kwarto, sinasaklaw nyo na imposibleng may mangyari rin masama kay Tin doon sa kabila nang hindi nyo naman ho kilala yung mga tao ron. Pwede nyo konsultahin yung abogado. Hindi ko alam. Attorney. Wala pa akong alam. So, ibig sabihin, ang nagsasalita ko yun, doon lamang sa kwarto. Yes. Kasi kanina ang binabanggit nyo, imposible rin doon sa kabilang kwarto. Okay, malinaw po Malinaw po yun, ano? Yes. Hindi nyo saklaw. Yes. Yung nangyayari, hindi nyo alam yung nangyayari doon sa kabilang kwarto. It is up to the police to investigate those who are on the other group. Okay, attorney sir, tama. Okay. JP, anong oras mo binitbit si Tim? Sa oras po na yun, parang 6:23 Okay. AM po na binuhat ko si Tin. Ang nangyari po doon is si Tin nawala po siya sa paningin ko from room 2209. Then sinundo ko po siya sa room 2207 kasi alam ko nandun lang siya. So nung pumasok po ako sa room 2207, tinanong ko, where's Tin? Ganun po yung pagkakatanong ko. Then all of a sudden, hindi nagsasalita yung kabilang room kasi siguro ayaw nila malaman ko kung nasan si Tin. Pero nung nakita kong gumalaw yung curtain, nandun sa likod ng curtain si Tin, tinataguan niya ako. So after ng pangyayari na yon, kinuha ko si Tin palabas ng kwarto. Then all of a sudden si Tin, bigla siyang humiga. So ang nangyari po dun sa bigla siyang humiga, sinalo ko po siya just to be sure na hindi siya mapapano or hindi siya masasaktan. Kasi kung hindi ko siya nasalo doon, mababagok po siya. So from there, binuhat ko siya hanggang sa labas ng kwarto namin. And kung makikita niyo po yung video, yung original clip without cut, si Tin pa po yung nagpindot ng doorbell at tumayo pa si Tin in front of the door. So meaning nasa tamang wisyo pa nun si Tin. Nasa 4 AM po yung pangyayari na yun pala, sorry. Mo, JP, tama, no? Walang tropa nyo doon sa kwarto na yun. Nag-iisa lang si Tin. Wala pa, nag-iisa lang si Tin nun. Yung oras po ulit is roughly 4 AM. Sorry po sa 6:23, sorry. Wala ka na may kulang. Thank you. All right, that was a press conference held by respondents in the case of a flight attendant who was found dead in her hotel room in Makati on New Year's Day morning. One of them, Valentine Rosales, saying that drunk and all he and the rest of their friends did was to take care of her, to give her water, to rehydrate her because she was
vomiting multiple times. Also, one of the other young men, Clark Rapinan, saying that none of them wanted to hurt their friend and that all they did was to help her because they could see that she was having trouble. Office has already resolved the inquest proceedings and in fact has recommended that further preliminary investigation be conducted on this criminal complaint filed against these 11 persons, or 11 men who were complained in relation to the death of Miss Christine Dacera. It's unfortunate that my clients, particularly Romel Galido and JP De La Serna, were detained for about 6 days. Dacera, during her last moments in on our earth, no, they were her friends, and yet they were detained and charged without any basis. They suffered. They had already suffered enough, but will still be suffering while facing the charges against them. We are ready to and will be fully cooperating with the preliminary investigation that will be conducted by the Makati City Prosecutor's Office. In fact, on January 13, we will be present in the conduct of this hearing at the Prosecutor's Office. We just want to make it of record that our clients are not in hiding. They can be found where they are usually can be found upon just a simple invitation by the police authorities. We have advised them that should there be any invitation, this invitation should be coursed through us as their legal counsel. In fact, this morning I went to the CIDG NCR in response to the subpoena received by Mr. Gregorio de Guzman for him to appear there. I had advised the investigating police officer that of the matter of the preliminary investigation, and that we are already submitting to the jurisdiction of the OCP Makati. Hence, we will no longer issue any statement to the CIDG or to any other police investigating office. So that will be all for our statement. Another thing, should be clarified. In the inquest investigation, what was evaluated and appreciated by the prosecution's office? Okay, so just to shed light on the on the resolution of the Makati City Prosecutor's Office, we have to understand that the basis of this resolution are all documents, evidences, statements submitted by the complainants as well as the Makati police. No, we were not given any opportunity to even refute these statements. Basically the case of the complainants rise and fall on the merits of their own office. So that's why it simply shows that, and that's very well appreciated by the OCP Makati, there is not enough evidence really to charge the Are you also coordinating, or kayo rin po yung counsel ng other area? No, as I mentioned, I'm representing the 4 here and Mr. De Guzman, so basically 5. Okay, so Mr. Halili, I think he has another counsel. okay, pero are you also planning to consolidate din yung maging independent ninyo in preparation? We don't see any need to consolidate. If my clients are telling the truth, if the other respondents will tell the same one another. Attorney Mike, sa statement ng mga kliyente ninyo, lumalabas na hindi lang po pala sila ang kasama, kundi tumatawid po si Tindo sa isang kwarto. Ano po masasabi niyo bilang abogado nila, sir? Well, and we were provided with the copies of the CCTV, the complete footage between 10 p.m. of December 31 to around 1 p.m. of January 1, 2021. So basically, we have seen the whole thing. How many times they went to the other room? How many times the other guys from 2207 went to 2209? How these guys and Miss Dacera were simply having fun.
they were really having fun. They were having the time of their lives. Because that's a New Year's party. What do we expect? Right? So, and in fact, these guys are not of our age even. So these are millennials. So they party hard. If we party hard, they party even harder, don't you think? Attorney, maliwanag mo rin sinabi nyo, hindi na kayo kung meron mag-iimbita ng mga police, hindi na kung tayo mga kliyente nyo, without your permission. At doon na kayo sa prosecutor. Well, I think it's quite clear also that the police also would respect our prerogative not to appeal for them. They respect the procedure and they know the rules, the proper. Parang di mo na ako masigawan. Masigawan mo sa pistol. Kunin ko na ako sa mag-champion. Opo. 804-3465. That is for the police to further. We are not in a position to make any conclusion or to make any hypothesis on what really happened as regards to other room. But also it's quite clear that Ms. Casera went back to 209, whatever happened to 227, our clients would have no full knowledge of that. Sorry, sagutin mo naman yung mga text namin. Shy kami, no? Camera shy. Dito lang yung tropa, yung cameraman, kukunan lang po sila, wala nang interview. You know? Hindi, may Viber group. Do you have like a Viber group where you... Without saying anything or open her eyes, she didn't open her eyes. Tapos sabi ko, sige, matutulog ka pa pala, diyan ka na lang para baka komportable yan. And then kumuha ko ng kumot, kinumutan ko siya. Tapos bumalik ako sa pagtulog. Then mga bandang 12 or 12 na, nagising ako, pumunta ako sa CR, tapos tinatry ko na siyang gising, tara na, uwi na tayo, may work pa ako, tara na. Tapos napapansin ko, parang hindi na siya humihinga. Tapos hinahanap yung pulse niya, negative, breathing, negative. Doon ako nagpanic kasi parang nagbo-blue na yung lips niya and the nails. So doon ako nagpanic at ginising ko na sa lahat. Tapos nung nagising sila lahat, tinulungan nila ako, ilakag si Christine doon sa labas ng